sa Panginoon sa oras na ito. And give Him the highest praise na karapat-dapat para sa Kanya. Oh, we worship You in this place, oh God. We worship You in this place, Lord. Isipin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Isipin mo kung gaano siya kabuti sa iyo. Hindi siya nagkulang. Hindi Kanya pinabayaan kahit saglit. Kahit maraming beses ay nagkukulang tayo sa Diyos. But still, God is good. Kaya sa oras na ito, kapatid, just open your heart and just let the words of praise will come out of your mouth. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we worship You, God. We worship You in this place. Jesus, we thank you. Sinasamba ka namin, We Panginoon thank Jesus. you, God. Sinasamba ka namin, aming Ama. Oh, Jesus. Sinasamba ka Lord namin, Jesus. Banal na Espiritu. Salamat, salamat. We worship You, we worship You, You are Lord. worthy. You are worthy of all worship, O God. Hallelujah. Oh, glory and honors to You alone, Lord. Ama, sa umagong ito, minsan pa nagpapasalamat po kami. Nagpupuri sa Iyong kabutihan sa amin. Salamat at buhay kami, Lord. Salamat, malakas po kami, walang sakit. Salamat at palagi mo kaming iniingatan sa araw-araw. Salamat sa iyong biyaya sa amin, Lord. Salamat sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At sa oras na ito, minsan pa, ibinababa po namin ang aming mga sarili. At inihiling ng iyong dakilang presensya ang siyang lumaganap sa bulwagang ito, Lord. Punuin mo yung mga anak ng iyong presensya. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos, O Diyos. At kung may nakikita kang karumihan sa amin, kung meron kang nakikitang mga kasalanan sa oras na ito, Lord, humihingi po kami ng patawad. Pakalinisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo, O Diyos. Nasa gayon, lalo ka naming maranasan, lalong dumaloy ang iyong presensya sa aming buhay. At Ama, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Habang ang iyong mga salita ay pinapangaral sa umagang ito, mangusap po kayo, Banal na Espiritu. Kayo ang magbago sa aming kaisipan. Kayo ang magbago sa aming mga pag-uugali. Aming isinusuko ang buong gawain sa oras na ito, Lord. Holy Spirit, kayo po ang mangusap. Kayo ang pastor ng church na ito. We declare, Lord, that we are your servants sa oras na ito, Panginoon. Gamitin mo ako para sa iyong kalwalhatian. And I pray for a miracle this day, O Lord. Something good is going to happen sa bawat isa sa amin, Lord. At binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos, yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Praise God. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo? Good morning po sa bawat isa, lalo na sa ating mga bisita, sa ating mga first-timer. Pwede bang palakpakan natin ang mga nag-invite sa kanila? And you are very much welcome sa New Gen. Masaya po kami na kayo ay kasama namin ngayong umagang ito. And consider this as your spiritual family. Amen. So, praise God po. Muli ay nakarating kami ng Pilipinas and we thank God so much na natapos namin yung pinapagawa ni Lord at kami nakabalik ng ligtas. Ano po? So, sa umagang ito ay tuloy-tuloy na po tayo sa mensahe ng Panginoon. Okay, so ang topic po natin is living according to God's purpose. Mamuhay ng ayon sa plano ng Diyos sa ating mga buhay.
Now, may mga tanong po ang human heart o yung ating mga puso. Ano? So, ito po yung mga usually 5 katanungan na tinatanong natin. Yung number 1, who am I? So, yung inaano natin dito, yung identity natin. And then number 2, where did I came from? Saan tayo nanggaling? Number 3, why am I here? Bakit ka sinilang sa mundong ito? Ano ang iyong purpose? And then number 4, what can I do? Ano ang pwede kong gawin habang ako ay nabubuhay sa mundo? And then number 5, where am I going o yung destiny, saan tayo pupunta? Kung tatanungin ko po kayo, sino po kayo? Anybody? Who are you? Yes, you are a child of God. So kailangan alam mo yung identity mo. Na hindi ka ordinaryong tao kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas, nagkakaroon ka ng identity that you are a child of God. Saan po tayo nanggaling? Galing ba tayo sa tayo ng kalabaw? Sabi nila ganun. Galing po tayo sa Diyos. Can I hear an amen? Parang hindi nyo alam kung saan kayo nanggaling. Ginamit lang ang ating mga magulang, but God, bakit tayo nandito? Now, why am I here? Ano ang purpose mo? Bakit nandito ka? Ang purpose mo ba ay para mag-matured ka lang and then you build your own family? No, your purpose here is to love God and to love people. Number 4, what can I do? Ano ang pwede mong gawin habang buhay ka? You have so many things that you can do. Napakalaki po ng mga potential natin na kung minsan ay hindi natin nagagamit para sa kapurihan ng Diyos. And then, saan ka papunta? Ano ang iyong destiny? Bilang anak ng Diyos, ang destiny po natin ay papunta tayo ng langit. Amen? Because you are a child of God and you remain a child of God, darating ang panahon na tayo ay lilipat sa kabilang buhay doon sa piling ng ating Diyos. Now, ito yung tanong ko sa inyo. If we are going to die today, are we ready to face God? Kung ikaw ay mamamatay ngayon, ready ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Are you ready to face God? Praise God sa mga nag-amen. What about the others? Amen din. What about yung hindi nag-amen? Ibig sabihin, no amen, hindi pa ready. Ano po? But life is so short that we need to have preparation when it comes to our existence. Hindi po tayo permanente sa planet Earth. Lahat tayo ay merong hangganan. But the question is, as we go along, ilang taon na tayong mga Kristiyano, may mga panahon that we tend to forget. Nakakalimutan natin na hindi tayo permanente sa mundong ito, and we tend to forget na hindi tayo nagkakaroon ng preparation para sa ating pagharap sa Diyos. Ang tawag doon ay parang may mga uncertainties po, yung hindi natin alam kung ano ang susunod na kabanata natin habang tayo nabubuhay sa mundo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga bansa na kasalukuyan ay nagkakaroon ng mga digmaan, ano? We do not know what will be the next. Hanggang ngayon po ay meron pa ring digmaan between Ukraine and Russia, ano? Yung Israel, hindi pa rin natatapos yung digmaan, although nag-stop muna sila. But we are uncertain of the things that are happening on the planet Earth. That's why we have to be ready. Kung biglang-bigla nag-rapture ngayon,
Kailangan po palagi tayong nakaready. Although naririnig nyo na ito many times, parang makulit na lang kami. Ano? But we need to remind ourselves that we have to make preparation. Kasi baka bigla tayong magula na lang tayo, rapture na pala, and then we are not prepared. Yun po ang ayaw nating mangyari, na hindi tayo nakaready kung tayo man ay kunin ni Lord o tayo ay makabahagi doon sa tinatawag nating rapture. Now, ito yung mga dahilan bakit ang mga tao ay takot mamatay. People are afraid to die because, letter A, ano po yung letter A? They do not know their true identity. Hindi nila alam, ako ba ay anak ni Lord o anak ng demonyo? They do not know their existence. Basta parang nabubuhay lang po sila without any identity. Letter B, they do not know where they are going after life. Nung kami po ay nasa Butuan, nagkaroon ako ng chance na makapagbahagi doon sa may-ari ng apartel na kung saan kami tumira. At isa sa mga tinanong ko sa kanila, sabi ko, kung ikaw ay mamamatay ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? And sila pong lahat na magkakapatid, definitely ang sagot nila sa akin, hindi po namin alam. But they were very active. Sila po yung mga Catholics, they are so active bilang mga Katoliko, but they do not know where they are going if they will die someday. Ano po? So I begin to share the Word of God at salamat sa Panginoon, tumanggap naman po sila. Bago kami umalis, tumanggap sila sa Panginoon at ngayon ay pinapapalo up ko po sila doon sa church, doon sa Butuan. But this is a certainty na ang isang tao ay takot siyang mamatay. Ano? Kasi hindi niya alam saan siya pupunta. Pero kung alam mo na ang place na pupuntahan mo doon sa kabila ay papunta sa langit, of course, you will be excited pag oras mo na, di ba? And then letter C, they feel they have not accomplished their true purpose in life. Feeling po nila, parang hindi ko pa nagagampanan yung dapat kong gawin. Parang hindi pa oras. Parang wala pa akong nagagawa. Ano? So, there are times parang ang feeling natin, kahit na ilang taon na tayo, parang wala pa tayong nagagawa sa mundong ito, lalo na po sa paglilingkod sa Diyos. And then letter D, their potential were wasted. Takot po silang mamatay kasi they live a wasted life. Nabuhay sila ng walang dahilan, na parang lumipas lang ang araw, na walang saysay ang kanilang mga buhay. Ibig sabihin na lumipas ang buhay nila, na hindi po sila naging fruitful o hindi sila naging kapakipakinabang sa harapan ng Diyos. And then letter D, they do not want to live the things of this world. Lalo na po pag maraming kayamanan yan. Ano? Or bagong kasal yan. Lord, wag muna. Ano? So yung may mga things na nandyan sa'yo na hindi mo kayang bitawan. So ang inaano natin, Lord, ayoko munang mamatay kasi mayroon pa akong gustong i-enjoy sa planet Earth. But remember this, wala pong permanente na meron tayo na pwede nating dalhin sa kabilang langit. Can I hear an amen? Kahit ginto yan, hindi mo yan kayang dalhin sa langit. Hindi natin kailangan ng mga ginto doon dahil yung daan is made of pure gold. Amen. Yung daan po doon ay ginto na, so hindi natin kailangan ang mga kayamanan na dito lang ginagamit sa planet Earth. Now, si David po, ang sabi dito sa Acts 13 verse 36, could you please basahin po natin sabay-sabay? Take note of that word. When David had served,
When David had served, ibig sabihin, nung natapos na ni David ang purpose niya, God's purpose is in His own generation, he fell asleep. Yun po ang tawag sa Bible, pagka sila'y namatay na, ang usually ginagamit nilang term, he fell asleep. Natulog na siya. Ibig sabihin po, literal na namatay na siya. Pero ang magandang salita doon na gusto kong itanim natin sa ating mga puso ay yung na-serve niya yung God's purpose sa kanyang henerasyon. Ang tanong sa ating henerasyon ngayon, iba-iba yung edad natin. Merong mga nandito na mga young people, merong mga young adults, merong mga seniors. The question is, if the time comes when the Lord will ask us to go with Him, masasabi ba natin na na-serve natin yung God's purpose sa ating generation? Natignan po natin yung mga ibang men and great men of God, kung ilang taon sila nabuhay, Si Abraham, sa Genesis 25 verse 7, Abraham lived 175 years. Ilang taon pong nabuhay si Abraham? 175. And then Abraham breathed his last and died at a good old age. Ibig sabihin, dahil siya ay isang tinawag ng Diyos na sumunod sa Panginoon, siya po ay namatay at a good old age. Sino po ang gusto dito na hindi tayo mamamatay ng pabigla-bigla lang? Amen. Sino pong nandito that you want to live a good old life? Magsabi ng amen. Yung hindi ka mamamatay ng biglaan, yung sudden death. But you are going to fulfill your purpose. Hanggang sa panahon na kunin ka ng Panginoon, sabi niya, an old man full of years, and he was gathered to his people. So ilang taon po si Abraham? 175. Let's go to Isaac. Genesis 35 verse 28. Pakibasa po natin. Isaac lived 180. Kanina si Abraham, ilan po si Abraham? 175, si Isaac 180. At ang sabi diyan, old and full of years. So ibig sabihin, talagang maximize yung buhay nila. Natamo po nila yung full years. Hindi sila kaagad-agad namatay. Si Jacob, when Jacob had finished giving instruction to his son, he drew his feet up into the bed, breathed his last, and was gathered to his people. Si Jacob po, ilang taon siya? He was 147 years. And then we have Moses. Deuteronomy 34 verse 5 to 7. And Moses, the servant of the Lord, died there in Moab, as the Lord had said. He buried himself in Moab in the valley opposite Beth Peor, but to this day no one knows where his grave is. Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor his strength gone. Grabe, Talagang these men of God, dahil sila ay konektado sa Diyos, yung presensya ng Panginoon ay dumadaloy po sa kanila. Hindi siya lumabo ang kanyang mga mata at hindi rin siya nanghina. At alam niyo po si Moses, kung sino ang naglibing sa kanya, ang Diyos po mismo ang naglibing sa kanya. So these are great men of God. And then we have si Joseph. So Joseph died at the age of, ilang taon po si Joseph nung siya'y mamatay? 110. After they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. Anong naging purpose ni Joseph? Niligtas po niya ang buong mundo sa tagutom, especially the Israelites. Kaya meron po silang kanya-kanyang purpose. Kagaya din natin.
Ang sabi dito, God has numbered your days in your generation and will fulfill every purpose He has for you. So, He will fulfill every purpose He has for you. So, naniniwala po ba tayo na may purpose si Lord sa buhay natin? Ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Is it good or is it bad? It is good because it says in Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Ano pa? Plans to give you hope and a future. Hindi po para saktan tayo, but the plans of God is to give us hope and a future. Kung minsan lang ay hindi natin nagagawa ang purpose na yon. Now remember this, nung panahon na nilalang ng Diyos ang bawat isa sa atin, dahil siya po ang manufacturer, meron nang nakatatak na purpose sa buhay natin. Kung inyo pong papansinin, bawat gamit na binibili natin, especially the cellphone, ang cellphone na ito, bago natin binili ito ay ginawa ng manufacturer na merong purpose o dahilan. At ito ay tested. Ano po? Hindi ito ibebenta na hindi ito tines. And then ang pinakalas na nilalagay sa anumang produkto ay yung logo ng gumawa nito. Do you believe that God is your creator? Nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, meron na siyang dahilan. At hindi tayo basta-basta nilabas sa mundong ito na walang purpose. Nakatatak na yon sa ating pagkatao. And we need to understand that God's purpose ay dapat mangyari po sa ating mga buhay. Ano? Kaya sabi niya, God has numbered your days in your generation and will fulfill every purpose He has for you. Ang tanong, sa kasalukuyan po ba ay namumuhay tayo ng ayon sa dahilan ng Diyos? Are we living according to God's purpose? Tingnan po natin. So how to live according to God's purpose? Paano ba tayo mamuhay? Sinasabi ko dapat may purpose. Alamin natin ang purpose natin. Subalit ang importante dito ay yung application. Paano tayo mamumuhay according to God's purpose habang buhay pa tayo? Lahat po ng mga buhay dito magsabi ng malakas na amen. Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. May plano pa po siya sa bawat isa sa atin. So anong gagawin natin? Number 1, know your true purpose in life. Alamin mo yung tunay na dahilan ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. Ano ba yung purpose natin? Our purpose is, ano yung purpose natin? Next slide. Our purpose, basahin nga po nating malakas. Isa pa. Love God and love people. Isa pa, yung mga nandito. So, ang purpose natin, bakit tayo nag-exist dito, ay unang-una para mahalin ang Diyos at ikalawa ay mahalin ang ating kapwa, kagaya ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Now, tignan po natin yung ating verse. Matthew 22 verse 36 to 39. Pakibasa nga po ninyo, sabay-sabay. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as you love yourself. Mga kapatid, ito ay isang paalala sa atin. Bakit tayo nilikha ng Diyos?
Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, it is obvious na nilikha sila para magkaroon sila ng relationship sa Diyos. Para magkaroon ng ugnayan, connection, between the maker, between the creator and at yung ginawa. Tayo po yun. Hindi tayo nilikha ng Diyos para paglaruan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para walang kabuluhan sa mundong ito. God has created us with a purpose para siya ang maging number one sa buhay natin. Siya ang unang mahalin natin ang buong puso, and then ikalawa po yung ating mga neighbor o yung ibang tao. Letter A, you have to make sure Jesus is the Lord of your life. Siguraduhin natin na si Jesus ang siyang Panginoon ng ating mga buhay. Ang sabi po sa Romans 8 verse 12 to 16, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. So yung tinanggap natin sa ating puso, ang ating Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu ay nasa atin na tayo po ngayon ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So you have to make sure na si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay at tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, na sa gayon ikaw ay makasama sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na nandito ay magsabi ng Amen. Letter B. When you know your purpose, you must do not allow anyone or anything that will take the place of God in your heart. Can I hear an amen? Sino ang number one sa buhay mo? Sino po? Si Lord dapat. Hindi yung pamilya mo, hindi yung asawa mo, hindi yung mga anak mo, hindi yung love life mo ngayon, yung syota mo, kung sino man, hindi yung trabaho mo, hindi yung business mo, hindi rin yung ministry mo. Dapat si Lord ang number one sa ating mga buhay. Dapat alam mo bakit ka nilikha ni Lord, to love Him with all your heart. Pero bakit maraming beses, parang hindi natin naipapakita ang tunay na pag-ibig sa Panginoon kasi merong masigit tayong binibigyan ng panahon kaysa sa ating ugnayan sa Kanya. Kanina po habang papunta ako dito ay tinatanong ko si Lord, Lord, kumusta ba yung aking purpose? Kumusta ba yung aking relasyon sa iyo? Ginagawa ko ba yung purpose ko? And then parang nangusap ang Panginoon na may mga times po, hindi lang ako, tayong lahat, that we tend not to give the highest priority sa ating buhay. Marami tayong mga ginagawa that there are times yung ating relasyon sa Kanya ay napapabayaan natin dahil sa marami tayong mga bagay na nakapokus at hindi po natin nabibigyan ng rightful place ang ating relasyon sa Kanya. Mga kapatid, huwag mong hayaan na merong tao o mga bagay ang kumuha sa number one place ng Diyos sa iyong buhay. Now, naglagay po ang Diyos ng mga tao sa ating buhay. Yung pamilya natin, yung kasama natin sa trabaho, kasama natin sa church. Ang sabi dito sa slide na ito, God has put people in your life on a purpose so you can be a blessing to them. Don't live to give, live to give. So bakit tayo nilikha ng Diyos?
Una, para mahalin siya. Ikalawa, para maging blessing tayo sa iba. Lalong-lalo na po, unang-una sa ating pamilya. Kayong mga kabataan, nagiging blessing ba kayo sa loob ng bahay? Totoo bang amen na yan? Mga magulang na nandito, nagiging blessing po ba tayo sa ating pamilya? Tayong mga asawang babae, nagiging blessing ba tayo sa ating asawa? The same with sa asawang lalaki, nagiging blessing po ba kayo sa inyong asawa at sa inyong mga anak? Isa lang ang dahilan bakit ka lalong pagpapalain ni Lord, so that you can be a blessing to others. Amen. So that you can be used by God. You can be a blessing to them. Kaya po, if you want to live according to God's purpose, kailangan alam mo, you must know your true purpose in life. So ang tanong ko po sa inyo, ngayon po ba alam nyo na kung anong dahilan bakit kayo nilikha ng Diyos? What is our purpose? To love God and to love people. Of course, dapat mahal mo rin ang iyong sarili. Because ang basis po ng pagmamahal sa kapwa, love your neighbor as you love yourself. So paano mong mamahalin ang ibang tao kung ikaw mismo hindi mo mahal ang iyong sarili? Mahal po ba natin ang ating mga sarili, church? You must love yourself. Kasi ikaw, yung pagmamahal mo sa sarili, yun ang standard kung paano mo mamahalin ang ibang tao. And then number 2, make a personal assessment if you are living according to God's purpose. Pag sinabi po nating assessment, ito ay pag-check, parang exam. I-check natin ngayon, ako nga ba ay tunay na namumuhay according to God's purpose? Baka naman namumuhay ako pero hindi pala according to God's purpose. Ito po yung mga signs. Signs you are not living according to God's purpose. Ito daw po yung mga senyales. Tignan natin. And you can have a checklist. I-check natin, alin ba dito yung para sa akin. So kahit isa lang po ang ma-check nyo, it means meron dapat ayusin si Lord. Amen? Are you ready to be transformed by God? Sino po nandito na willing magbago, magsabi ng amen? So tignan po natin. Letter A, you're obviously living in sin. Maliwanag, hindi na kailangan sabihin sa'yo. Hindi ka na kailangan i-remind, ikaw kasalanan yung ginagawa mo because we have the conviction coming from God. Ikaw ang nakakaalam kung anong ginagawa mo sa kasalukuyan. And if you are living in sin, hanggang ngayon namumuhay tayo sa pagkakasala, definitely that is not the purpose of God. Ang sabi dyan, if you're blatantly, ibig sabihin, obvious, disobeying the Bible, you are not living in God's purpose, and you will certainly experience a sense of aimlessness in your life. Tandaan po natin, ang kasalanan ang nagpapawalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan din ang nagpapapangit, nagpapatanda, at pumapatay sa tao. That's why you cannot live according to God's purpose if you are living in sin until this time na nandito po tayo. So let us search our heart, as the Holy Spirit is convicting us. Ano yung mga kasalanan na meron ka pa na kailangan mong isuko, ihingi ng patawad sa Diyos? Kung meron po, kayo pong nakakaalam niyan. Can I hear an amen? It is between you and God. Hindi po kami nandito para i-pinpoint kayo, para i-judge kayo. No, we are not here to condemn you dahil lahat tayo ay haharap sa Diyos. We are here just to remind you, kapatid, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, you cannot live according to God's purpose. Letter B, you lack joy and excitement. Kumusta yung condition ng life mo ngayon? Nandyan pa ba yung masaya ka?
Nandiyan pa ba yung excited ka sa araw-araw? Sabi niya dito, if you wake up every day filled with apathy or dread or total boredom, you're probably not doing what you were meant to do. God has created you uniquely, has really good things planned for you, and one of the fruit of the Spirit is joy. Nandyan pa po ba yung excitement natin sa presensya ni Lord? Magsabi po tayo ng amen. Do you still have that joy? Kasi alam po nyo, napakabilis lang ng panahon, di ba? Can you remember last time, 2024 pa lang tayo. Ngayon, December 1 na po. And ilang buwan na ay ilang days na lang, 2025 na. Ano? And then, tumatanda na po tayo, nagkakaedad na tayo, hindi na tayo pabata. Pero the question is, nagiging, ano po ba? Nagiging very joyful ba tayo habang tayo ay nabubuhay? Kasi sayang naman, no? Pagising mo sa umaga, buwisit ka, ne? Pagkagising mo, parang wala ka sa kondisyon, wala kang joy sa buhay mo, ang nakapokus ka lang doon sa mga problema sa buhay na hindi naman nawawala. No? So why not take the fruit of the Holy Spirit na isa po doon ay yung joy. Letter C, you don't feel much fulfillment in life. If you go about your days experiencing little fulfillment, you may be wandering from your God-given purpose. You have to do certain things that are boring and unfulfilling, but if your entire life is grace, you probably need a change. Kumusta po yung fulfillment natin? Lalo na sa mga nandito na ang Christian life mo ay hindi ka beginner. You're already on the middle age or ilang taon na tayong mga Kristiyana, mga kapatid. Pero parang wala pa ring fulfillment. Parang walang nangyayari. Why? Because you are not living according to God's purpose. Parang may mga panahon na boring ang mga ginagawa natin, ano? Pero if you have a purpose from the Lord, kahit nakaka-boring yan, mag-e-enjoy tayo for God's glory. Amen. Kahit na pagod ka, you will have fulfillment in life because you know that you are doing what God wants you to do. Letter D. O, tignan niyo po yung letter D. Basahin ninyo. Oh, work. Your everyday life is work. Parang machine ka na lang. Ano, yung makina ka. Pagising mo sa umaga, maghihilamos, maliligo, pasok sa trabaho, magtatrabaho, tapos pag-uwi, harap sa TV, manonood, pahinga, kain. Then kinabukasan, ganun naman. So parang walang saysay yung buhay mo. As if you are just made just to work. Ganun ba yung gusto natin, mga kapatid? Para tayong mga makina. Ano? Wala nang saysay yung ating buhay, kaya many times, pagod na pagod tayo. Sino pong nakakaramdam ng pagod dyan? Magsabi naman ng amen. Amen. So many times we feel we are so tired. Now, I don't want you to think na parang masama po ang pagtatrabaho. No, work is a blessing. Pero kung ang mindset mo ay puro na lang trabaho, and you are not doing your purpose, which is to love God and to love people, we are on the wrong track. Ano po? So, kahit na nagtatrabaho tayo, huwag nating aalisin yung ating purpose, which is to love God. Nagiging number one pa rin ba si Lord kahit madami kang trabaho? Nagiging number one pa rin ba ang Panginoon in spite of your business? Do you still have time to love your family, other people? Kasi mabilis lang po ang panahon. Tapos, ilipas yan. And then, pasasayangan mo yung mga panahon na hindi mo in-spend sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa mo. Letter E. Ano po yung letter E?
you have no direction. If you do not know God's purpose for your life, you constantly feel a sense of aimlessness. You feel as though you're wandering from thing to thing without any forward progress. Nothing excites you, and you don't have any specific goals you're working toward. Para bang yung buhay mo, pagising mo sa umaga, the same lang. Lord, ano bang nangyayari sa akin? Parang walang direction ba? Kasi nga, you don't have any purpose. But when you have God's purpose in your life, when you are living according to God's purpose, may direction po ang buhay natin. Kaya umabot ka man ng senior years, nagkakaedad na tayo, darating tayo sa point in life, aabutin natin yung old age. Hindi ka magsisisi. When you look back, you know you have direction. Meron kang fulfillment. Wala kang pagsisisi kasi alam mo, namuhay ka ng ayon sa purpose ni Lord. Amen? So kung walang direction ang buhay mo, maybe you are not living according to God's purpose. Letter F. Ano po yung letter F? You have no passion for the kingdom of God. When we say passion, ito yung marubdob na desire o yung marubdob na pagnanasa para sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya dito, your life is just focused on the things of this world. Ano ba yung things of this world? Money, fame, position, and you have no time for God and His kingdom. No personal intimacy with God, prayerless, no devotion, no passion to serve God. Bakit nangyayari ito? Passionless ka sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, hindi mo naintindihan kung bakit ka nilikha ng Diyos. Mga kapatid, if you know God's purpose in your life, you will have passion for the kingdom of God. Can I hear an amen? Kasi nga, hindi tayo permanente sa planet Earth. Huwag mo nang isipin na magpapakayaman ka. Okay lang po yung i-bless tayo ng Panginoon. Gusto ni Lord na i-bless tayo in every aspect of our life. Gusto niya manatili tayong malusog so we can live a long life. Gusto niya marami tayong mga blessing financially. Gusto niyang umusbong, magkaroon ng promotion sa inyong business, sa iyong trabaho, in every aspect of your life. But the question is, kumusta yung personal intimacy mo kay Lord? Kasi po ang nakakatakot dito, baka makita mo yung sarili mo, every year nagbe-birthday ka, no? Tapos umabot ka na ng 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60, and then darating yung panahon na tapos na. Graduate ka na. Ang ibig sabihin ng graduate, ibig sabihin, umuwi ka na kay Lord. Wala na, tapos na. No? The question is, during the time that you are still living, saan mo in-invest ang life mo? Are we investing in the kingdom of God? Or are we just investing of the things of this world? Wag naman sanang datnan tayo na marami nga tayong pag-aari sa planet Earth, pero sa kaharian ng Diyos, wala po tayong investment. Wala tayong naitanim sa kaharian ng Diyos. At darating tayo sa point na pag humarap tayo sa Diyos, para tayong nasunugan. Bakit? Dahil habang nandito ka sa planet Earth, hindi mo in-invest ang iyong oras, ang iyong sarili sa kaharian ng Diyos. Wala kang panahon eh. Sabihin mo kay Lord, Lord, busy ako eh. You're so busy with everything, pero kay Lord ay wala po tayong panahon. So if you have no passion for the kingdom of God, i-check mo kung if you are still living in God's purpose. And then, letter G, you are living a wasted, fruitless life. You are just merely existing but not really living.
your potential and talents are not being used for God's glory. At the end of the day, you feel empty inside. Nararanasan niyo po ba ito? Parang wala nang saysay yung buhay mo. Parang nag-exist ka lang, but you are not really living. Hindi ka talagang nabubuhay every day of your life. Bakit? Kasi yung buhay mo ay sinasayang mo. You are living a wasted life. Kung tatanungin ko kayo, ano ang hinahanap natin sa mga fruit-bearing tree? Alimbawa, guava, bayabas. Anong hinahanap nating makita natin pag ito ay malaki na? Yung bunga, di ba? Bakit ka nagtatanim ng mga halaman na mga fruit-bearing? Nag-expect ka ng bunga. Hindi ka magtatanim ng guyabano, ng anumang klaseng prutas na hindi ka nag-expect na mayroong bunga. I-apply po natin yan sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Bakit nilikha ka ng Diyos? Kasi in-expect niya na meron siyang makitang bunga. Hello? Maliwanag po ba? Do you agree with me, church? Anong mga bungang yan? Of course, yung fruit of the Holy Spirit and then yung bunga ng pagbabago sa ating mga buhay. Nagiging mabunga tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo sinasayang ang panahon mo sa mga walang kwentang bagay. But every second counts. Kuminsan nga iniisip ko yung, alimbawa yung panahon na ginugugol natin sa mga bagay na hindi naman po ganun kaimportante, nagsasayang po tayo ng oras. And one day, aharap ka sa salamin, matanda ka na, may edad ka na, yung dapat ginawa mo nung kabataan mo, hindi mo ginawa. And here you are, nasa old age ka na, gusto mo mang maglingkod kay Lord, hindi mo na kaya. Church, we need to have a transformed mind. Kailangan po habang buhay tayo, ay wag nating sayangin ang ating mga buhay. Amen? And then lastly, dito po ako magtatapos. Number 3. Number 3, make a decision now to live according to God's purpose. Sino pong nandito na gusto niyong mamuhay ayon sa gusto ng Diyos? Magtaas ng kamay. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Now remember this, hindi namin kayo pwedeng puwersahan. Hindi namin kayo pwedeng pilitin na ayusin ang inyong mga buhay. It is our decision. Kung ano man ang magiging kapalaran natin, ikaw ang may gusto nun. Amen. Kung gusto mong pagpalain ka ni Lord, ikaw ang may gusto nun. Kung gusto mong mapasama ang iyong buhay, ikaw ang may gusto nun. So everything that happens on planet Earth na mangyayari sa atin is a result of our decision. Maliwanag po ba? Gusto mong pumunta ng langit? Decision mo yun. Ngayon, gusto mong pumunta ng impyerno? Sino po nandito gusto niyong pumunta ng impyerno? Buti naman, walang nagtaas ng kamay. Because that is a decision. Everything that happens to us, kayong mga young people, gusto niyong pagpalain kayo ni Lord. You want to live a full life. Ngayon pa lang, ayusin mo na ang buhay mo. Don't live a wasted life. Huwag yung pinabayaan mong masira ang iyong buhay. And then you will come to the point na magsisisi kayo. Lalo na yung untimely na pag-aasawa, na po, it's not really the plan of God na mag-asawa ka nang wala sa panahon. Kasi ang pag-aasawa, yan ay pinaghahandaan. Can I hear an amen? Merong mga nandito, 13 years old pa lang, gusto nang mag-asawa. No? They're not ready. Nakikita niyo po ba yung senaryo?
Merong plano si Lord sa iyo, and you have to know your purpose, and you have to go to the process ng transformation. Until such time na tayo haharap sa Diyos na alam natin hindi na sayang ang ating mga buhay. So you need to make a decision. Letter A. Be humble and admit the true condition of your life. Kapatid, doon sa mga sinabi ko kanina, meron ba doon ang nangyayari ngayon sa iyo? How is your life? How is the condition of your heart? And how is your everyday life? Are you still happy? Are you still joyful? Or parang feeling mo walang saysay ang buhay mo? So you need to be humble. Sabihin natin kay Lord, Lord, parang walang saysay ang buhay ko. Parang nasasayang lang. Parang existing lang ako but I'm not living. If you are that person, you have to admit kay Lord na ganyan ka. And then letter B, always go back to the finished work of Christ. Balik ka lang sa ginawa ng Panginoon doon sa krus. Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan that if you're going to make a decision today to obey Him and to serve Him, nauna na siya eh. Nauna siyang nagmahal. Sa totoo lang, hindi naman natin siya talagang minahal. But because we felt the love of God, nag-response lang po tayo. Tumugon lang tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pero hindi natin talagang minahal si Lord. Kasi wala tayong binibigay na talagang attention sa Kanya. But when we felt the love of God in our hearts, nag-response ka. Nag-response ako. Kasi siya lang ang magmamahal ng wagas sa atin. So you always go back to the cross. Pagka ikaw ay nanlulumo, balik ka lang sa Panginoon. And then letter C, never give up. If you failed, stand up and start all over again. Dumating ka ba sa season in your life na nag-fail ka? Nag-fail ka sa iyong purpose in life. Ikaw ay napawalay sa Diyos. Don't give up. Huwag kang mag-give up kasi si Lord hindi nag-give up sa iyo. Amen? Bakit mag-give up ka? Kahit na nagkamali ka pa, tayo ka lang uli. Just learn to stand up and admit that you were wrong. Start up and start all over again. Kasi naghihintay lang po si Lord sa atin. And then letter D, develop your intimacy with God. Kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? If you make a decision to do God's purpose, kailangan marunong tayong makinig kay Lord. Kailangan every day of our lives, hindi lang pag Sunday. It must be on a daily basis na marunong tayong makinig. Marunong tayong magbasa ng Kanyang salita. Marunong tayong sumunod kung ano po ang inuutos niya. Because without God's direction, mamumuhay tayo ng ligaw sa mundong ito. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 15, basahin po natin ang sabay-sabay. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Be careful how you live. Ito siguro ang isang bagay na pinapaalala sa atin ni Lord. May mga panahon, hindi po tayo maingat.
Hindi tayo nagiging maingat sa ating pananalita. Hindi tayo nagiging maingat sa ating mga kilos. Nakakalimutan natin na tayo mga anak ng Diyos at dapat makita si Jesus sa ating mga buhay. We failed. Totoo po yun, nagpe-fail tayo. Pero hindi mo kailangan manatili sa pagkakamali. You need to stand up and start all over again. Mga kapatid, sa umagang ito, sa aking pagtatapos, isang challenge po ang aking binibigay sa inyo. If your life is not right, ikaw ang nakakaalam niyan kung hindi tama ang iyong buhay sa oras na ito. This is your time. God has allowed you to be here to listen to this message. Para umayos po tayo. Habang may panahon pa, habang buhay pa tayo, kasi napakabilis ng panahon. Lilipas lang ang buhay mo. Ang tanong, did you live according to God's purpose? Pwede po bang lahat tayo ay yumuko sa oras na ito? And I want you to pray coming from your heart. And I want you to talk to God. The Spirit of the Lord is in this place. Gawin po natin personal ang oras na ito. Gawin natin siyang solemn moment with the Lord. I want you to talk with your Father in heaven right now. I want you to talk to God right now. Close your eyes. Huwag mong titignan ang katabi mo. Huwag mong titignan ang mga tao sa iyong paligid. This is between you and God alone. Kapatid, sa oras na ito, gusto ng Panginoon na maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Gusto ng Panginoon na mabalik ka sa tamang landas. At kung meron ka mga pagkakamali, sa oras na ito, isuko natin yan sa Panginoon. Let us ask forgiveness from the Lord. Let's start all over again. Alam mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kahit maraming beses kang nagkakamali, hindi siya nag-give up sa iyo. He just keep on reminding you, anak, mahal kita. I want you to stand up and move again. Ayoko masayang ang buhay mo. Ayaw ni Lord na sayangin mo lang ang buhay mo. Matatapos lang ang buhay natin dito na wala tayong ginawa. Believe a fruitful life, pero sa fruitless life, pero ang gusto ng Panginoon ay maging mabunga ka. Come on, I want you to pray. Open your heart to the Lord right now. Just open your heart. Maging honest po tayo. Kahit na ikaw ay young people, kahit ikaw ay young adult, or even nasa senior years, it is not too late na paayos po natin ang ating mga buhay. And if you are here for the first time, kailangan mo si Lord sa buhay mo. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, kapatid, iniimbitahan kita na buksan mo yung puso sa oras na ito. Imbitahin mo si Jesus para siyang maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang sa gayon ay umayos ang buhay mo. Sumunod ka sa maikling panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, sa oras pong ito, sa oras po ito, aking binubuksan aking binubuksan ang aking puso ang aking at inaamin at na ako ay isang makasalanan. ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng patawad Humihingi po sa lahat sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. sa lahat ng gawa kong kasalanan. Hinihiling ko po Inihiling na linisan mo ako linisin mo ng iyong dugo ng iyong dugo at hinihiling ko at hinihiling ang pagbabago ang pagbabago sa aking buhay. sa aking Tinatanggap ko po kayo, tinatanggap Panginoong Jesus, Panginoong Yesus bilang aking Diyos bilang at aking tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking Kayo na po kayo na po ang maghari sa akin maghari sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, subalit, deep in your heart, sa iyong puso, alam mo na hindi ka namumuhay ng ayon sa kalooban ng Lord. Sumunod ka sa panalangin ito ng muling pagsuko ng buhay sa Kanya.
Panginoong Jesus, Jesus, sa oras po ito, sa oras po, muli ako lumalapit sa inyo. muli akong lumalapit sa iyo Bilang isang anak mo, bilang isang anak. maraming beses Maraming beses na humiwalay po ako na humiwalay po sa iyong kalooban. sa iyong kalooban. Maraming beses Maraming beses akong nagkamali, nagkamali, nagkasala, kasala, at humiwalay at humiwalay sa purpose mo sa purpose sa aking buhay. sa aking buhay. Subalit sa oras na ito, Subalit sa humihingi po ako humihingi po ng kapatawaran ng kapatawaran sa lahat sa lahat ng aking mga pagkukulang, ng aking pagkukulang, mga pagkakasala, mga pagkakasala, at muli kong isinusuko muli kong sinusuko ang buo kong buhay ang sa buong inyo. buhay sa iyo. Maging maayos na po Maging maayos ang aking na paglakad ang aking paglakad habang ako'y nabubuhay habang ako'y nabubuhay sa mundong ito, sa mundong ito ay magampanan ko ay magampan ang dahilan ang dahilan kung bakit mo ako kung bakit nilikha. mo ako nilikha. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni sa Jesus. Panginoon Jesus. Amen. Ang Diyos po natin ay Diyos ng mapagbigay, kaya umaasa siya sa lahat ng mga anak niya ay mapagbigay din po sa kanyang gawain. Ang sabi po di po sa awit 112 verse 5, kung dyan po ay mababasa po natin, sabi niya, good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Maganda po sa Tagalog. Ang sabi niya po sa Tagalog, pagpapalain ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi mandaraya sa kanyang hanap buhay. Amen. Kaya nga po gustong-gusto ng Diyos na tayo ipagpalain dahil meron po tayong ganoong pag-uugali na mapagbigay. Ang sabi nga ng Bible is, the more you receive, the more you give, the more you receive. So kung gusto po nating makareceive from the Lord, the more na magbibigay po tayo sa gawain ng Diyos. At ito po ikinatutuwa ng Diyos sa atin. Dahil ang sabi po sa 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So sa tuwing tayo po nagbibigay na may kagalakan, lalong natutuwa ang Diyos. Kung mapagbigay tayo, natutuwa ang Diyos. Kapag nagbigay po tayo kasama ng cheerfulness, lalong natutuwa ang Diyos. Kaya wala pong pagdududa na ang Diyos po ay nagbabalik naman po sa atin ng pagpapala. Amen po ba? Kaya ihanda na po natin ang ating mga kaloob, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa opportunity na ito na binigay ng Diyos upang mabuksan ang pintuan ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Let us pray. Maraming pong salamat sa opportunity tulad ng ganito po ng Diyos upang iparanas po ninyo sa amin ang pagdaloy ng pagpapala ninyo sa bawat isa sa amin na darating sa bawat areas ng buhay po namin, lahat ng mga pangangailangan po namin. Salamat po at dalangin po namin na ang mga puso po namin ay lalong magkaroon ng cheerfulness sa pagbibigay sa iyong gawain upang sa gayon kayo po'y matuwa at papagpala sa bawat isa sa amin ng iyong blessing, Panginoon Diyos, ng iyong pong biyaya ay lalong dadaloy sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ganitong kaparaanan na bubuksan po, Panginoon Diyos, ang durungawan ng langit para po sa amin. Panginoon Diyos, pasahan niyo po ang aming pong ibibigay po sa inyo. Lahat ng malilikom po namin ay magamit po namin sa ikaluwalhati po ng iyong pangalan. Salamat po, pagpalaan niyo po ang bawat magbibigay ngayon pong umaga at maranasan ang kabutihan, ang kasaganaan, ang kaginhawaan sa buhay na ito na iyong binibigay. Salamat po, ang lahat ng ito'y dalangin po namin. In Jesus' name, Amen.